So, kakatapos ko lang sa work today. Time check, it's 5:11. Ayan, 5:11 and it's Friday today. So, hindi pa ako talaga dapat mag-vlog today kasi ang daming nakapile up na mga vlogs na kailangan ko pang i-edit. Pero, gusto ko lang i-share sa inyo, nag-message yung school na naman doon sa app. May app kasi na, meron kasing app yung school nila Cloud na doon nila sinesend yung mga information, ganyan, mga announcement. So, nagkaroon na naman sila ng announcement recently, mga 12 ng tanghali. Medyo nakakatakot lang kasi para sa safety ng mga bata to, medyo nagiging delikado na sa lugar namin. And actually, sa buong Japan, ang dami na rin nababalita ng mga hen. Ano ba ibig sabihin ng hen? Parang mga weird na mga tao na talagang hindi mo alam yung balak nila sa buhay. Parang bigla na lang silang gagawa ng harm sa kapwa nila. And specifically sa mga bata, 'di ba? So, ayun. Bago ko i-share sa inyo, uuwi muna ako and sabay-sabay nating basahin yung message pag kasama na natin si Cloud sa bahay. So, let's go! Good morning! It's a Sunday, so hindi na ako nakapag-video after nung pagka-uwi ko kasi ang dami ganap. So, hindi ko pa rin naman napapakita kay Cloud yung message ng school nila. So, pakita natin today. So, before that, time check, it's 11. So, nagla-lunch na kami ngayon. Mag-start na kami mag-lunch. And, nag-edit din ako kasi ang dami ko nang naka-line up. Nag-pile up na yung mga videos. Guys, ang hirap naman talaga. Bakit ganon? Ang hirap pagpatong-patong na ang lahat ng mga dinadala mong videos. Ay, anong kaya ba yan? Kaya ba today? Kaya ba today, bro? Kaya natin. Parang ano yun Gulo-gulo. So, magbe-breakfast muna kami ngayon and isama ko kayo sa ganap namin today kasi mukhang marami kaming pupuntahan. Hindi naman super marami pupuntahan. Pupunta lang kami sa Hokkaido. Ay. Basta may mga ganap kami today ni Cloud. So, syempre, para saan pa at hindi ko ipapakita sa inyo ang buhay namin dito sa Japan. Yeah! Hirap na si Moko! Jesus! Oh my gosh! Hirap na. Magpapagupit na si Cloud! Yay! I'm happy. Ang pangit nito. Kasi ang bilis sumaba ng hair niya. So, nandito kami ngayon sa parking lot nung salon na pupuntahan ni Cloud. So, hindi ko na siya sasamahan sa loob kasi kailangan natin ituro sa kanya ang pagiging independent. So, kaya mo na yan. May pera ka na. Huwag mong kalimutan tong parking ticket. Okay? Parking ticket. Para magkaroon tayo ng discount sa parking ticket. Para magkaroon tayo ng buhay. Tapos pakita mo yung Pagupit. Tsaka yung hair, yuya ko. yung yuya ko. Okay? Alam na sasabihin mo? Bilisan mo kasi 7 minutes na go. Nishi no yuya. Hi. Oh, yun. Sige na, go. Tapos nun, kung magtatanong sila pangalan, papakita ko yung picture. Wait lang ngayon ready. Pangalan, picture ng nanay mo. Ito yung nagpayuya ako, gano'n. Hindi! Bilisan mo na. Yung pangalan ng papagupit sa akin. Ayan o. Take Watanabe Kaku Hindi. Rika. Hindi. Si Kuya Berto. Si Si Kuya Berto. Nandiyan ba si Kuya Berto? Sana nasusum ko, di ba? Suito Tanabe. Oh, Tanabe-san. Oh, yun na lang. Go! Now na?
hindi, mga bukas. Sige. Bye! Bye. Balik mo iba na to. Hindi mo na ako kilala. Yeah. So, tapos na magpagupit si Cloud. And, umalis ako ng kotse kasi kailangan ko na mag-toilet. So, nauna na siyang bumalik. Tignan natin kung anong itsura niyo. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Mainit ah. Sa baba mo ano? Yep, cheers. Hires, nandito kami ngayon sa Toys R Us kasi nagbabaka sakali kami makakita kami ng Sunny Angels at ng Smisky. So, far, wala pa kaming nakikita kasi balak namin mag-collect ni Cloud. Ako, yung Sunny Angel. Si Cloud naman, yung Smisky. But unfortunately, dito sa lugar namin, since medyo province area nga to, wala. So, nalibot na namin pangalawang store na to. Wala pa kaming nakita. So, hoping na may makita kami sa ibang mga place. So, yeah. Ano na lang is Village Vanguard and Loft. Yes, dalawang shop pa. So, let's go! Oh my God, look what we have found. Hindi It's sila kalaki. the Skimmy Boy. Smisky, oh my God. Ah, Smisky pala. Sino ba si Skimmy? Gusto ko. Oh my God, ano na? Tingnan mo doon, baka meron gusto. Sige na, huwag ka na magpanggap. Ano yan? Decorative. Ito Sa may cellphone violet ko. pa oh. Tapos may blue. Ayun oh, mga limited ano. Hindi, ang gusto ko yung may keychain. Para sabi ko sa gilid ng phone. Ito, keychain to ah. Di ba? Oh my God. Unboxing tayo mamaya guys. Hires, nandito pa rin kami. Time check. It's 7:33. And feeling ko, bumaba na naman yung sugar ko. Kasi sobra akong nahilo. Nahilo na nagpalpitate. Tapos, kita niyo ba sa mata? Kita ba siya sa mata? Hindi ko alam. Basta sumama yung pakiramdam ko. Tapos para ako nasusuka na naman na nahilo. Syempre, magdadrive ako. Ayoko mag-drive ng ganitong nararamdaman ko. Kaya, inisip ko na bumili na lang ng pagkain. Muna, kailangan ko kumain. So, eto, nandito kami ngayon. Oh my gosh, I really like my skin. So, kain muna ako kasi nagpapalpitate na, nahihilo na. Baka ako magko-collapse, promise. Nagdidilim na yung paningin ko. So, kain muna tayo. Kain muna tayo ng isang donut. Sarap. Macadamia. Hindi naman ako diabetic. Pero, hindi kasi tumataas yung sugar ko, pero bumababa siya. Hindi ko alam kung bakit. Ang ganda ng skin ko. Oh my God. Flexi. Nakita niyo ba yan? Uy, ang ganda. Skincare routine tayo next vlog. Ganda ng skin, girl. Love it. Na-hypoglycemia ka na, girl. Skin pa rin. So, nakain ko na. Dapat kong kainin. Bilis, dalawang nguya lang. Time check. 7:41. So, usually, pagka ganito, hindi naman siya agad-agad nagiging okay yung pakiramdam ko. Nandun pa rin yung feeling na nasusuka, nahihilo. Pero, maya-maya mga after 30 minutes, 15 to 30 minutes ng
ng pagtinga ko, guys. Ay, tinga pala. Chocolate. So, wag nyo na lang pansinin. So, anyways, gusto ko lang i-share na I like my skin today and I like my lips and everything. So, wala tayong foundation, di tayo nagpa-foundation. Pero, sobrang pawis na pawis kasi ako. Ang init talaga dito. And, masasabi ko lang, hindi ako mukhang haggard. I like my skincare. Oh my gosh. So, papakita ko sa next video, sa next episode kung ano ang skincare. Or next episode na ba agad? Uy, wag muna. Papababa lang ako ng... Hindi pala papababa kasi mababa na pala. Papataas lang ulit ako ng sugar. Tapos, nung uwi na kami and then magkakaroon tayo ng quick haul ng mga binili namin today. So, yeah. Hiya! So, we are now back in the house. Nandito na kami sa bahay. And magkakaroon lang kami ng haul ng mga binili namin kanina. So, Uniqlo, 1,500 yen. Ito, yung gamit kong bag kanina is beige. So, kumuha lang ako ng black na color nun. This one, ito medyo expensive to. Per piece. Namamahalan ako. Pero, worth it naman kasi wala lang, feeling ko kasi parang mas mahal yung item, medyo mas matibay siya for me. Pero alam ko, it doesn't work sa lahat. Bagong shop to sa Lalaport. It's the George and QP. George and QP. Unahin natin yung shades ni Cloud. So, matagal na daw siya naghahanap ng ganitong klase ng shades, sabi niya. I got this. We got this for 1,000 yen. Ayan. So, pang summer vibe lang ni Cloud. Alam mo naman, yung mga trip niya sa life. Ganyan na. And then, a bunch of shirts. Favorite niya talaga to. Tagal niya nang nakita, pero ngayon lang namin nabili kasi sinabi ko, make sure na bago mo bilhin yung item, mag-isip ka muna for a week kung talagang gusto mo ba siya or kailangan mo ba siya. And then, sabi niya, gusto daw talaga niya. So, binilan ko na siya. Ito naman yung sa akin, details din. Nakital lang ako, pang summer pa. Ito yung likod niya. Ayan. Gustong-gusto ko yung shirt na meron din print sa likod. And ito, actually hindi naman talaga ako yung nakakita nito si Cloud. The Walking Dead. And syempre, ang aking favorite character. Alam niyo na kung sino. And then, ito yung hinahanap namin kanina. Nakakuha na kami. Nakakita kami doon sa Village Vanguard ba yung pangalan ng shop na yun. So, nakakuha kami ng dalawa. And nakakalungkot lang kasi wala silang Sunny Angels. Tinanong ko doon sa staff, hindi pa daw sila nagre-release ng Sunny Angels doon sa Lalaport, Numazu. So, sa ibang places meron na daw. Pero doon sa Lalaport wala pa. Ang meron lang mga stickers. So, hindi ko naman bet yung mga stickers. So, ito na lang muna kinuha namin. Tig-isang piraso. And then mamaya mag-unboxing daw si Cloud. H&M! Napabudol na naman ang lola nyo sa H&M, guys. Etong suot ko na shirt, kita nyo to, napaka-press ko niya suotin. So, kumuha ako ng color na brown, white, kumuha rin ako beige. Ayan, beige. Kumuha rin ako ng beige. Parang bet ko kasi talaga na magganito lang sa summer. Mas press ko kasi siya. So, ito super ang press ko talaga niya sa pakiramdam. Ayan, nakita nyo naman. Sobrang hilig ko talaga sa mga plain. Minimalist ba? Something ganon. Pero, not all naman. And then, shorts. Pang summer din. Super, yung mga pang beach type na shorts. Ayan, mukha lang siyang malaki. And malaki naman kasi talaga. So, size 38 kasi ako. So, ayan, nakakuha ako ng shirt. Then, hindi pala shirt, skirt pala to. Nakakuha ko ng skirt and nakakatuwa kasi I got it on sale. Dating 3,000 ngayon ay 599 na lang. So, I grabbed it. And saktong-sakto siya sa size ko. And my slit. Grabe, ang ganda nito. Ang ganda kasi ng color pati niya sa personal. Ewan ko kung kita nyo. Para siyang gray na bluish na maong type na color. Parang gano'n. So, shorts.
pang summer lang, pang daily daily outfit lang. Hindi ko talaga to dapat bibilin, kaya lang nakita ko kasi, tapos nakita ko doon nung papasok na ako sa may fitting room, and then nung sinukat ko na siya, ang ganda niya talaga. Super plain dress siya, pero pag sinuot mo siya, ang ganda niya, and it's 4,000 yen. So, di ako bumibili ng ganito kamamahal na mga damit. Usually, ang range ko lang talaga nasa 2,000, ganyan, 3,000. And depende pa yun sa quality. Pero, nagustuhan ko talaga to kasi wala pa akong ganito. So, why not try din, di ba? May iba naman yung ating aura. That's it for our haul. Mamaya si Cloud ay i-open niya ang kanya mystery figure na si Miss Key. Ang tagal niya nang iniintay yan. So, first, mystery figure niya to. So, guys, check it out. Kakain muna kami ng dinner and then mag-unboxing na si Cloud. Yeah! So, it's time na para sa ating unboxing ng Smisky ni Cloud. So, let's do this, Cloud! So, ayan nga, meron siyang dalawang Smisky na nakuha and kailangan natin i-unbox ang isa. So, go! Unbox mo na. Ito, ang pinaka gusto ko is dalawa. Ito, yung may hawak na cellphone. Tapos ito, para siyang nakakapit with all arms and feet. With all arms and feet. Si ano to? Si Smartphone Ski at saka si Kutsuki Ski. Basta yun. Basta ganon. Yan, malalaman natin. First Smisky niya to, guys. Kaya super excited niya. Okay, so yan na. Feeling. They're all cute. Huwag mong tignan. Ako nga unang titingin. So, tandaan nyo, guys. Ito yung gusto niya. Si smartphone at ito. Huwag mo sabihin wag kang tumawa or anything. Okay. Okay. First ever Smisky mo ay... Ay, cute! Oh my God! Ito ba yun? Hindi, nakabaliktad. Pero gusto ko din yung nakabaliktad. Nakuha niya itong baliktad. Let me see. Gusto ko din yung nakabaliktad. So, another one! So excited! Kailangan pala sa atin malang. Sige, sige. Go! Open mo na. Hinawakan mo eh! Hindi ko alam kung ano to. Oh. Wala, 1, 2, 3. Oh my gosh! Kasha! Ano to? Oh my gosh. Uy, nakuha mo yung isa sa mga rare. Hindi siya rare. Ay, hindi ba siya rare? Pero ano siya, 20 out of 144. Hindi siya common. Uncommon Hindi siya. siya common. Ang cute! Actually, ang cute. I like these two better. Oh my gosh. Oh my God, meron siyang first and second Smisky, you guys. Patuloy tayong magko-collect nito. And sana may makita na akong Sunny Angels! So, before we end this video, guys, kailangan na nating sabihin kay Cloud kung ano yung in-inform ng teacher nila sa mga parents about sa danger na pwede nilang kaharapin sa pagpasok nila sa school. So, ito yung sinabi... Takot ako. Ito yung sinabi... Takot ka? Ito yung sinabi ng school sa kanila. Nung Thursday down, June 12, around 7:30, a child was pushed by the back of the neck and verbally abused by two men on streets in Iponmatsu. The man was in his 20s or early 30s, about 170 Oh, sinabi cm namin yan. tall. Sinabi sa amin. He's slim, wearing a light blue shirt, black pants, and the black cap. So, yung batang yun, papasok sa school, tinulak sa likod ng leeg. And verbally abused kung ano-ano yung mga sinabi. At hindi lang to isang lalaki, dalawang lalaki ang gumawa nito at nasa around 20s and 30s. At ang tatangkad nila, 170. Diba? 165 lang ako. So, 170 sila. Mas malaki talaga. Mas malaki pa sa akin. Diba? Hindi nila in-specify dito kung anong student ba yung ginawa ng ganito. Kung maliit ba or high school ba, walang sinabi. But sinabi nga dito, yung police daw ay magpapatrol na every day.
para sa safety ng mga bata. At sinasabihan kami na please be careful and i-discuss nga daw to sa inyo kung ano yung mga following points na dapat yung gawin if ever may nakita kayo mga suspicious person. 'Di ba? Siyempre, unang-una niya, be observant. Naglalakad ka, tumingin ka sa paligid mo, yung mga nilalakaran mo, and make sure na papakinggan mo baka mamaya may sumusunod sa'yo or what. And specifically, pag may lumapit sa'yo or inano sa'yo, sumigaw agad. 'Di ba? Sumigaw agad, humingi ng tulong, ask for help, or pumunta kung saan yung may mga taong nandoon, 'di ba? Ayan o, shout loudly or turn on the security Ay, alarm. meron akong ganun. May security. May ganun. So, magpo-provide daw ng guidance ang school nyo and ano sila ng patrol sa mga states on the way and from the school. So, yung mga papasok at mga pauwi, talagang babantayan daw nila, magkakaroon sila ng patrol doon sa lugar na yon. So, may mga ilan-ilan ng incidents ang nangyayari bukod dito. 'Di ba alam mo na yan? So, please be extremely careful. Yun yung sinasabi nila. So, hindi natin talaga maiiwasan, hindi na ganun ka-safe dito sa Japan, unlike sa mga naiisip nyo or image nyo dito sa lugar namin, dito sa bansang to. So, may mga ilang places pa rin talaga na medyo delikado. And ito nga, may isang incident na ganitong nangyari. At hindi lang pala to isa. So, ilang beses na rin to kaming na-inform. And meron pang isa na hindi pa siya nahuhuli. Parang worst ata yung ginawa sa kanya. Hindi ko alam kung nasaksak ba or nang hold up ata. Nang hold up yung lalaki. So, sobrang nakaka-alarming na rin siya. Pero, meron kasi silang rule talaga dito na hanggat maaari, pinag-iisa sila or pinapapasok silang mag-isa. So, best advice ko kay Cloud ay sumabay sa mga group, sa mga kaklase niya na papasok. Kasi iisa lang din naman yung mga dinadaanan nila. So, the best thing to do is sumabay siya doon. Never ever na maging alone ka na mag-isa ka na maglalakad. Hindi ka sasabay sa kanila, wag. 'Di ba? Kahit na yung medyo malayo ka lang nakikita mo naman, hindi din kasi kahit yung grupo ang tatargetin diyan yung mag-isa lang. So, dapat nandoon ka sa kagrupo ka talaga makasama kanila. So, alam mo na yung drill mo, alam mo na yung gagawin mo para hindi ka mauli or hindi ka mauna sa kanila, 'di ba? So, yun lang. So, ayun, yun lang mga infos natin and sana hindi na mangyari ulit to. 'Di ba? Kahit na sino magulang or bata or tao nagugustuhin mangyari tong ganitong sitwasyon. So, ayun. Alam mo na, kinakabahan ka. Ha? Natakot ka? Pero diniscuss na to sa inyo, 'di ba? In-open up na to sa inyo na ganitong nangyari. Oh. And always pray. Of course, yun lang ang ating pinakamalaking weapon. 'Di ba? Guard sa ating safety. And always be observant sa lahat ng paligid and never walk alone. Yun lang. So, ayun po guys. Medyo nakakatakot pero syempre let's have faith and patuloy pa rin naman po ang buhay. So, papray na lang natin yung mga ganong klaseng tao na ba't kailangan pa nilang gawin yun. I don't know kung bakit. Anong reason nila. So, wala tayong magagawa, diba? The best thing is sundin yung safety precautions na para maiwasan natin yung mga ganito, diba? So, ayun, yun lang guys. That's it for today's episode. Maraming salamat sa pagsama sa another episode ng journey namin dito sa Japan. And we'll see you guys on the next one. Bye! Bye!